perfect, di ba? Pag sinabing perfect ay lubusan. Kaya kailangan ma-perfect pala tayo. Kaya pala yun ang ano ko, gusto perfect. Talaga na lahat ng gagawin natin ay perfect. Pero ito po ay sabi nga ay perfect peace. Ang perfect peace, kanina lang po ko na tanggap yung text ni Pastor na ako pala yung mag-share. Pero sabi ko, subukan ko kasi tayo malagi tayong handa, pero at least kailangan i-align mo yung kung anong araw o kung anong date nyo talaga isi-share yung ganun. At ito po, kaya nung makita ko kanina, perfect. Kailangan perfect. Siguro, on to perfection tayo. Hindi naman tayo po kung nagkakamali, hindi na natin itutuloy yung mga lahat ng bagay na yun. Kaya sa susunod, alam natin, mape-perfect na yung mga, ano yun? Panatay. Magano muna ako sa isang kwento. Mahilig po ako sa kwento eh. Yung mag-asawa, may mag-asawa na sila ay naghahanap ng peace and contentment. Even though sila ay may successful na business, at yun ang naging daan para sila magkameron ng mga possession na ito po ay makabili ng bahay na malaki, makabili ng mga jewelry at saka mga sasakyang mamahalin at saka po ang mamahaling mga sasakyan at saka kung ano pang mga properties nila. Pero despite of na kanilang din tinatangkilik, hindi sila magkameron ng kapayapaan. Lalo po sa kanilang mga friendship ng influential people. Ano? Kaya ang sabi niya, siya talaga ay hindi pa po siya nakakakilala sa Panginoon. Pero may nag-share sa kanya na sabi, para mo makuha talaga ang perfect na peace at saka contentment sa iyong buhay, ay magkameron ka ng faith kay Lord at yan sa kay Jesus. At simula po noon, na siya ay sumunod sa Diyos, ayun, nagkameron siya ng katahimikan at sa lubos na kapayapaan sa kanyang buhay. Siguro ganun din po tayo, di ba? Noong una hinahanap din natin, hindi ba, kasi nung makakilala din ako, mga 30 years na ako eh, kaya kami kasi ay hindi kami dating hindi kami dating mga Christian. Nung kami na dito lang kami sa Kalambat, dito lang kami naging Christian. At yun, ang nagiging kahit ka pala, parang may hinahanap ka, parang ka may kulang sa buhay mo, kahit anong gawin mo, ay may kulang. Pero at least pag talagang hindi po ni Lord ang puso mo, talaga magkakameron ka ng kapayapaan sa buhay mo. Ang dami magulo. Ano sabi ka? Ang perfect peace po, it means to be whole or complete. Perfect peace is complete peace and is guaranteed when we focus ourselves to God. Kasi talagang ating magkakameron tayo ng kapayapaan talaga kung talaga tayo pinasasakot natin yung ating buhay at pagpapamilya natin kay Lord. Kasi walang ibang kahit ano pa sa mundo, sabi nga makamtan na natin yung mga bagay dito sa mundo, pero hindi, wala pa rin si Lord pa rin ang makakatugon sa ating lahat ng pangangailangan. Sabi nga, since we are surrounded by many example of faith, we must get it of everything that shows us down, especially sin that distract us. Yun ang nakakalo tayo, ang buhay natin parang gulong, ups and down. Hindi natin alam kung kailan ngayon ay ganito ka. Yung pala sa susunod na panahon, ikaw naman sabi na ups and down, ganyan ang buhay natin bilang isang Kristiyano. At kung minsan nalilis
nadi-distract tayo, kung minsan nadi-disappoint tayo, pag ganyan ang ating nagiging buhay. Pero mga kapatid, stay sa being on God at alam natin na naludoon ang katuparan ng ating mga pinapangarap sa buhay. We must run the race. Ang buhay daw natin bilang Kristiyano para tayo lagi nakikipag nagre-race sa mga takbuhan. Diba? Kahit tayo sabi na kahit ang dami tumatakbo, pero isa lang ang nananalo. Pero kung isa tayo doon, pag tayo nasa race, wala tayong hinahangad, kundi ang manalo. Meron ba sasali ako? Kahit na lang ako matalo. Meron bang ganon? Di ba wala? Lahat ay nag-expect na sila'y mananalo. Kaya tayo, ganun ang buhay natin. Lagi tayo nakikipag-compete. Di ba? Sino hindi nakikipag-compete? Paglabas pa lang natin sa lagi na lang tayo nakikipag-compete. Sabi, we must raise and lies ahead of us and never give up. Yun. Hindi tayo nag-give up. Kasi lagi tayo may goals sa ating buhay. Gusto natin maging perfect yung ating buhay, even though hindi naman talaga perfect at si Lord lang ang perfect. Pero ginagawa natin ang makakaya natin at never give up kahit anong ginagawa natin. Amen? Sabi nga, sa world daw, we live in a chaos. We live in a chaotic and unpredictable. But we have access to a peace and transcends all understanding through relationship with Jesus. Sa ngayon, ang ating magulo, ang mundo, diba magulo? Pero hindi natin talaga itong nangyari na noon pa. At hindi natin matututunan kung may war man ngayon, wala rin tayong hinahangad hindi ang sila'y makakilala sa Panginoon. Dahil kung tayo makakakilala sila sa Panginoon, may change yung kanilang mind. At hindi na sila yung ang kailangan maligno yung mind. Especially today, ano ba nangyayari sa atin? Gusto ng China tayo ay pinubuli tayo. Pero kaano ang Pilipino, talagang yung patience. Ang sabi naman na sabi ni Marcos, pag daw lang may namatay doon sa ginagawa nilang pagbubomba, ay manideclare na war. Pero ang ating hinahanap ay ang kapayapaan. Dahil sino tayo pag tayo ginyera ng China, diba? Para tayo. Pero despite of the fact, talagang nalaman natin na ang Pilipinas ay ma-spare dyan sa mga nangyayari niyan. Hindi man po tayo nasakot ng China sa economically. Nasakot na nila tayo at sila ngayon. Anong ginagawa nila? Pero despite of the fact, alam natin, maraming Pilipino na mga nag-i-stand sa ating faith na makakilala yung mga enemies natin para sila ay magkameron ng tunay na kapayapaan. Amen? As we fix our gaze on Him and entrust Him, we earn experience a faith that guards the heart and minds from the worries and anxieties of life. Yan ang kung ating ilalagay sa sarili din natin yung mga anxieties and worries natin, hindi tayo magtatagumpay bilang isang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano ay laging nananalo. Hindi tayo mga talunan na pag may mga trouble sa mga ganyan, ay naiisip, ang battle is nasaan? The battle is only in our mind. Hindi sa kaya tayo ay stay focused on God upang matagpuan natin ang peace na talagang nasa atin. Anong makikita nyo? Kung makikita natin yung Dubai, gano'n sila ka-successful, gano'n ang lahat ng within 1960 lang sila nag-start, nagkameron na sila na economic growth na gano'n kalaki. Pero what will happen today?
Pag si Lord ang kumilos, kahit anong mangyari, pag pag si Lord ang kumilos, kahit ang mga storms, mga it is permitted by God. Kasi masyado nasa akin, masyado nang tumataas yung mga yun eh. Parang sila na lang ang gustong tigalain. Tingin mo silang gumawa ng parang toke ng pinakmataas. Gusto na kaya silang ibinababa ni Lord. Amen. Nakikita mo ba niyo yun? Yes po. Yes. Ang sabi nga sa Isaiah 26:4, you will keep him in perfect peace. Perfect peace whose mind is stayed on you. And si Lord yun. Because he trusts in you, trust in the Lord, forever po the Lord everlasting strength. Siya ang amazing promise po kay Isaiah, na siya ay bibigyan ng everlasting strength. Ni Lord tayo din po, bibigyan din po tayo ng mga everlasting strength. Sa atin ba may mga nanghihina? Siguro sa inyo, pinakabatanda ako. Kaya magse-72 na po ako sa November. Kaya siguro sabi ko na ako na yung pinakamahal sa inyo. Pero hindi. Sabi nga, we have ang everlasting strength na hindi tayo, sabi nga, tayo tatagpuan ni Lord na nakatayo pa rin in spite of our age. Sabi, age only is a number. Di po ba? Yung sabi nga dun sa John 14:2-3, peace I have with you, my peace I give to you. Ang sabi yun ang pangako ni Lord, na ibibigay ko sa iyo ang peace na peace I live with you. Yun po ay sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga apostles, nung sila ay Last Supper, na sabi nga yung events ay hindi alam ng mga kanyang mga apostol na gano'n ang mangyayari. Na sa siya ay huhulihin at siya ay papatayin ng mga Roman soldiers. Pero yung death and resurrection ay sabi niya, pag ako'y umalis, may iiwan ako sa inyo. May iiwan yung peace at yung Holy Spirit. At sa ngayon, alam natin na yung Holy Spirit ang nag-work sa atin. Basta tayo ay lahat ay stay and focus to God, lahat natin ginagawa. Upang maging matagumpay tayo, ang mga Kristiyano kung sasabihin hindi siya matagumpay, nagkukulang din mo sila sa pananalangin at pagtitiwala kay Lord na si Lord lahat ang kikilos sa anumang bagay na nangyayari sa buhay natin. Amen. Si Lord lamang ang dapat natin pagkatiwalaan. Amen. Sabi nga sa isa, yung perfect peace, yung shalom. Si Pastor lagi nakikita, shalom. Sabi ko, yung kanyang shalom, repetition of communicates in intensity. Ibig sabihin, pag isa lang ang sinabi mo, parang walang impact. Pero pag tayo sabi, double door of peace. Pag pala dinala yung sinabi mo, shalom, yung pala ang double peace. Mind must be stayed. Ang mind natin kasi laging mag-stay kay Lord. Uphold your mind, live upon Him always. Kasi sabi ng human God. Kasi kung hindi tayo lagi mag-iwala sa tayo, pag tayo ay, ang kaisipan natin, ang espiritu natin ay nagigilid, hindi din tayo malakas. Diba kailangan yung spirit natin malakas every hour. Shalom to keep us there. Yung shalom to keep us. Ang shalom din is to be well, happy,
friendly, healthy, and prosperous. Yun ang ibig sabihin pala ng shalom, palaging healthy, friendly, prosperous. Kaya walang pastor na mahirap, di ba? Lagi tayo mayaman. Yes. Dahil mayaman tayo sa pagpapala ni Lord, dahil binibigyan niya tayo ng healthier body and mind. Lagi pinapanalangin ko, Lord, give us strength, especially sound mind. Kasi maraming lumalakad na, makita makala mo, healthy siya, yung pala ang mind niya hindi. Pero sa mga pastor, walang lahat ay may sound mind. Amen? Lahat tayo, kasi pinagtitiwala natin kayo ng ating mind. Ang mind daw natin ay must always stay focused to God. Amen? Sabi, ang ating daw mundo ay there is tremendous changes. Can be overwhelming. Maraming changes sa mundo. Ngayon, yung especially yung pagiging natin, yung pagiging sa computerization, ang dami na natin changes natin. In the face of many changes, every people yearn, I said this, of permanence and stability. Akala mo ba, itong mga changes na ito, akala nila permanence na and stable na sila. There is stability sa Lord ko, walang stability yung mga bagay na yung mga, especially ang mga environment. Ang mga mind ka ng mga tao, hindi nga nag-iiba-iba di ba? Yung ibang, especially the politicians, mga anak mo yan, pero hindi naman pala yung kaya nag-change sa At kung minsan, yung bago-bago ng mind mo, yun ang nawawala ka ng peace of mind. At pagka meron ka na wala ka ng peace of mind, umaatake yung evil sa atin. Kaya kayo mga pastor, huwag kayong masyadong magpagod. Diba? Kung minsan sa pagod na natin, kailangan din naman po tayo ng mahinga to have a healthier and na body and mind. Amen? At saka yung pang sa kaya nga sabi nga, sa mga changes, ano po ba mga changes? Ang dami-dami, hindi na natin alam. Araw-araw, ang mga araw-araw yung mga nagbabago, even the climate. Diba? Sa nangyayari ito sa atin, araw-araw hindi natin alam, uulan ba o alam dito, affected tayo. Pero alam natin, ito ay kapahintulitan ng Lord, na lahat ng mga bagay, kapahintulitan ng Lord, pag ito nangyayari. At kalimitan lang, kung minsan tayo nagkukomplain tayo pag mainit, nagkukomplain din tayo pag naulan. Diba? Kaya ang mind natin, ang daming puno-puno na ang mind natin na kaisipan. Sabi, our mind must stay, lay your mind upon, establish and move upon. Ayun, our mind must stay, lay your mind upon, and establish it upon. Lagi kung mapasamot natin ang ating kaisipan upang tayo ay magkameron ng ganap na kapayapaan. Stay on Him, on the Lord. Stay with our problems. Stay in our problems. At sabi dito po, peace isn't found in the absence of problems. Peace is found in the presence of the Lord. Kasi sabi po sa John 16:33, in this world you will have trouble. Kaya hindi mo wala ang trouble. Sabi ko nga, pag ako naglalabas, bakit ba hindi na naubos ang mga beggar sa labas? Di ba pinadadalasan natin, ang mga naghihirap, patuloy na naghihirap. Pero kakahin ko na kami na magkameron tayo. Parang daw may matulungan tayo. Sabi dito sa mundo na puno-puno ng trouble. Kasi sino who created trouble? Yun ang mga natin. Kaya kung makakakilala sila kung ating sila sisharean at makakakilala sila sa
hindi lang mawawala ng trouble ay talagang created na since from the start pa na si Jesus pa. Marami ng trouble, marami ng digmaan. Kaya hindi na bago sa atin yan kasi mapalad tayo, alam natin ang Bible, alam natin ang history. Kaya kung mga nangyayari dito sa atin, hindi na makakagulo sa ating kaisipan. Amen? Amen. Sabi nga, the perfect peace. Peace is found in the presence of God. Amen. Sabi nga, 16:33, in this world you have trouble. Kaya hindi mo masasabi wala kami. Ang mahalaga lang, paano natin i-handle yun. Nasa atin, nasa kaisipan natin, paano natin i-handle yung mga bagay na yun. Kung hindi tayo magiging lagi nakapokus sa Kanya dahil kung hindi tayo talagang babagsak tayo. Sa ating mga sarili, wala tayo sa ating lagi sa ating mga sarili, wala tayo matatawa without presence of God. Amen? Sabi, ang stay with dun sa kumara sabi na, peace and found in the absence of all problems. Ang peace daw hindi lagi. Sa atin ang problema, hindi naman mas matami nga tayong mga problema eh. Tayo mga Christian, di ba? Di ba kasi ang kalimitan sa atin yung mga naaawa. Di ba? Naaawa. Gusto natin matulungan sila. Pero kung minsan wala tayong magawa sa kanila kung just pray. Ay pero kailangan din natin na matulungan sila. Kasi pag maawain ka, talagang ang dami mong pero this is gusto mo isang sa mga member na naman, di ba may mga member na pasaway? Sino walang pasaway na member? O, may mga member na pala absent. At may mga member dito na sa atin parang kaya kasi we are human. Pero tayo, binabago na tayo ng Diyos, pero kung minsan nagkakaganon pa rin tayo. Diba? Doon tayo noong last year na tayo nagkakatalo tayo dito, na akala mo hindi na tayo mga Christian. Aba ay kung magsabi ka, hindi sabi ko, Lord, akala ko sa secular, mas sobrang papalay ko kaysa sa secular. Pero, napagtagumpayan natin. Nagkameron din tayo ng Kristo. Kasi, hindi tayo na, yung kaisipan natin tayo ay nagtitiwala kay Lord. Kaya yung mga bagay na yan ay kaya ni Lord na maalis dito sa ating mga Pero, sabi nga, hindi tayo mawawala ng trouble kasi gusto ni Lord na malagi tayong nakapokus sa Kanya at tayo humihingi ng panalangin at awa sa Panginoon. Kasi kung hindi mo kakalimutan baka kung wala na tayong gagawin na magiging problema, ay hindi na tayo masyadong ganun kalapit sa Kanya. Amen po. Amen. Sabi nga, the battle is only in our mind. Have peace, everybody. At kasi tayo naman ay create ng God for His own purpose, for His own image. At ang mahalaga ay mapalapit tayo at maging Christ-like ang ating kaugali. At lahat alam natin na si Lord ang kumitil sa atin. Hindi ba? May nanalangin. Thank you, Lord.